last month po, nag-converge yung mga disaster managers ng Region 3 kasama ang Office of Civil Defense at saka DOST sa Clark. Information Education Campaign po tungkol sa disaster management. Kasi po, umattend kami, ang napansin namin, sa atin, mga disaster managers dito sa Bulacan, yung mayor lang ng Doña Remedios Trinidad ang nando doon. Pinag-usapan po yung coastal management, yung coastal disaster. Comment lang po ninyo kasi kayo ang premier coastal town ng Bulacan, tsaka yung mga iba. Ano po yung mga paghahanda natin just in case magkaroon po ng mga storm surges, ganyan? Noon po kasing may mga patawag si Governor tungkol sa disaster. Uma-attend naman po ako. Kahit sa LMP meeting namin, yung general meeting namin monthly, pagka meron po kaming pinag-uusapan po yung tungkol dyan. Kasi halos lahat naman po yan apektado pag may disaster, lalo po mga bagyo-bagyo. So ang ginagawa po namin, ako sa parte ko, sa Ubando lang po. Dito lang po sa Ubando. Ang sabi ko, nung pati po yun sa dam break drill, inaano po natin yan nung pinag-uusapan po yan, doon muna sa dam break. Sabi po ni Governor, merong designated areas in case magkaroon na emergency, pupunta po tayo sa area na yun. Na ganun po yung mga kanilang mga dahil tubig po ang kalaban natin. Kung sakaling masira po yung dam, bigla pong tataas ang tubig at posibleng maraming mamatay o malunod. So ngayon, medyo sabi ko sa kanila, bakit po hindi natin gawin kasi kung tututok lang, kasi actually ito po sasabihin ko, kasama na rin po pag nagbagyo Ganon din naman po problema Yung dam break tsaka yung bagyo, parehas yan, tubig lang ang problema. So sabi ko, ang pinaka-the best sa akin na solusyon, proposal ko na unti-unti gagawin na po namin dito sa Ubando, na tinuturuan na po natin yung ating bawat barangay. No? Sabi ko, kung iyan po yan pong paraan na gagawin nila, okay po yan doon sa malalapit sa area. Paano po ako kung kagaya namin napakalayo? Bago po kami makarating doon, makapatay na po kami. So, ang the best ka ako nakikita ko. Pag ang kalaban po natin tubig, importante, lumutang muna tayo. So, ano po ang dapat? Bawat pamilya, bawat isang pamilya, provide natin ng life vest. Ngayon, dapat sa tabi ng bahay, dahil tayo nasa coastal side, either may bangka ka o balsa. Kung di mo kayang bumili ng balsa, kung paggawa ng bangka, meron tayong mga improvise na galing sa mga materials, plastic material. Like mga bote-bote na pwede natin buuin, gawing bangka. Importante ka lumutang muna ang tao. Madaling i-save. Dapat may tali sa bahay. Para ang pamilya mo, sigurado ka hindi mawala sa'yo. Pag pinagtali-tali mo na yan at lahat kayo may life vest, pag lumutang kayo, sama-sama kayo, maililigtas. At importante, meron talaga bawat lugar na meron kayong lugar na tatalunan kung sakali, in case of emergency, pabayaan mo na yung gamit mo, pero may pupwestuhan ka, may balsa ka dyan, may bangka ka, maraming maliligtas. Nagustuhan nila yun. Yung aking proposal na pilitin mabigyan bawat miyembro ng pamilya ng isang life vest. Kung hindi man, dapat may mga gulong, interior, yung mga lumulutang, inflatable o styrofoam. Yun po yung mga suggestion ko. Yun po yung ginagawa kong paghahanda. In case matindi yung dumating, tinuturuan na po natin ang mga tao na gumawa ng mga ganyan at bumili na. Kung hindi ma-provide man ng gobyerno lahat, at least sila sa pamilya, magkano lang naman yan. Kung talagang gusto mong maligtas ang pamilya mo, kung meron ka sa bahay, di naman masisira yan. Importante, lagi meron kang nakabalot sa plastic na pagkain. Inumin at pagkain. Tali, flashlight, life vest, at yun nga, yung anything na lumulutang. Basta
ay pwedeng interior ng gulong, pwedeng salbabida. Yun po ang nakikita ko, the best. Ganun ang dito kasi nung nagkaroon ng bagyuhan dito, medyo tong panahon ko, nakahanda po kami. Kasi lahat ng evacuation centers namin, pinrovide ako kaagad ng pagkain. So pagdating sa evacuation, natanggal agad namin yung mga delikadong lugar. Maaga kaming mag-announce Maaga kaming mag-announce pagka may bagyo. Sinasabi namin maaga pa lang. Yung mga area na tatamaan talaga, pinipilit na namin yan na lumikas. Dinadala na namin dito. So, ganun po. At may 2015, meron kaming pinaplanong isang pinakamalaking magiging evacuation center talaga. At popondohan po namin. Salamat po. Mayor, ako naman yung, ayan, naano na natin yung early advisory nyo sa mga community. Yung questions ko naman po, anong intervention ng science? Halimbawa, Pag-asa, o kaya yung Project NOAA, kasi in advance, 1 week or 3 days, na-advise na nila na ganito yung magiging bagyo. Nakakatulong po ba talaga? Nakakatulong kasi actually, ang ano namin ngayon dyan, kasi napansin ko, ang sistema natin ngayon, high-tech na. Laging may computer na laging involved. So, sa internet pa lang, na-advise na namin. Magaling yung disaster officer namin ngayon. Lahat ng details na galing ng Pag-asa, galing ng kahit saan na impormasyon, basta tungkol sa kalamidad, lagi nakapost yun. Pati low pressure area pa lang, pinopost na yon. Bukod sa nag-aanunsyo pa kami, pinapaikutan namin yan, bahay-bahay. Pagkatapos, sa barabarangay, pinapupuntahan na namin sa disaster officer namin yan pagka merong mga nakaambang mga dadating na kalamidad o bagyo. Sinasabihan na natin lahat ng kapitan. Lalo-lalo na yung 2 barangay na namin na nasa dagat. Yun lagi ang priority. Ano pong barangay? Yung barangay Binuwangan tsaka barangay Salampaw. Kaya tuwing may ililikas kami, una lagi yan yung barangay Salampaw. Lalo na yung barangay Salampaw kasi maliit ang lupa nila, madali silang prone sila talaga sa bagyo na lalo sa mga alon. So, delikado. Kaya yan kinukuha agad namin yan. Antimano, naghahanda na kami agad ng kakainin nila, ganyan. At sila naman, lumilikas naman dahil natatakot din sila. At sinasabi namin yung totoong mangyayari. Kagaya nung, di ba, nangyari sa Tacloban, hindi naman naiintindihan na iba yung storm surge. Kala nila kung ano lang yon. Minsan, sinasabi na namin, mas worse. Para yung tao hindi na magpumilit na magstay. Para lang makumbinsin namin kaysa pagka may namatay na tsaka natin magsisisihan. Tsaka natin sasabihin. So, sinasabi na namin yung mas worst scenario na para makumbinsi sila na lumikas. Ngayon, pag nakita nila na wala naman nangyari at sinasabi namin, buti na lang lumihis. Hindi na sila nagagalit kasi nasikaso mo naman. Kasi yung mga yan, kung minsan, ang hirap nilang alisin sa lugar nila. Parang iniisip nila baka sira yung ganyan, mawala yung ganyan. Napakahirap, kaya ganun ang ginagawa namin. Awa ng Diyos, maganda naman na kukumbinsi naman natin. Yung question ko naman po tungkol po dun sa darating po na fiesta. Ano po yung mga preparations na ginagawa po naman para po? Ang fiesta namin kasi dito, sikat talaga. So, maaga pa lang, nagbuo na kami ng committee, yung lalo na yung sa traffic. Kasi dito, pag fiesta, obligado, hindi talaga nakakapasok ng gusto yung mga sasakyan. Naglalagay na kami ng mga designated areas na kung saan pwedeng mag-park ang mga dadayo. No? So, yun ding mga tiyanggian natin dyan, inaayos na namin. Dahil maraming gustong magtinda dyan, mga pupwesto. Pero ang isang pinaka-importanting inaayos namin, yung tradisyon dito na yung pagsayaw, yung fertilidad, kailangan laging maluwag nga. So, yung daloy kung saan kami magsisimula, saan magwawakas. Nakipag-coordinate na kami sa simbahan kung paano i-celebrate.
Ngayon, ang gusto namin maging masaya yung piyesta, kaya siguro kung mga 6 na musiko bawat lugar, na bawat bawat sektor na sasama sa sayaw. Kasi ano yan kung minsan may yung grupo ng munisipyo, mga municipal employees and officials. No? Minsan naman yung mga sektor ng NGOs. So may mga kanya-kanya yan. Lalagyan namin lahat yan ng musiko para maging masaya. Ngayon, ang mas pinopromote namin, kailangan kumita din ang pamahalaan. Kaya ini-encourage namin yung mga maglagay dito, gaya ng Smart, yung mga Jollibee na yan, pupunta rito yan. At maraming kaming imbitadong nagtsatsyanggi rin dito. Kaya pag pesta, napakaraming dumadayo rito para maghanap buhay. Kami naman, sa munisipyo, kumikita naman kami. At yung 3 gabing pesta namin, para maging masaya din, at maraming makapaglabas din ang kanilang mga talent, magkakaroon kami ng mga contest. Gaya ng singing contest, dancing contest. Marami kaming gagawin ngayon sa piyesta. So, yung buong 3 days na yon, umaga hanggang gabi, meron kaming activities. Yung piyesta po, ano po yung pinagkaiba nun sa, kumbaga as you as first term mayor dito compared sa before? May aabangan po ba na mas different, kakaiba na preparation ng ang municipality of Obando? Sa tingin ko, dun sa parte na pagse-celebrate ng fertility dance, medyo pinaaaral kong mabuti yung tamang sayaw. Kasi meron akong nakuhang impormasyon na yung sayaw ng fertility dance hindi yun yung perfect na sayaw. So, inaalam namin at meron na nga kami nakausap sa tourism, yung nakakaintindi talaga kung paano yung sayaw talaga ng fertility dance. Step po. Yung steps. Kasi may steps talaga yan. Isa yon, itatama natin yung steps. Bukod doon, nung mga nakaraang piyesta, mula pa noon, laging ang musiko iilan lang. So ngayon, mas dadamihan namin ang musiko para lahat ng sumasayaw, may sarili silang tumutugtog sa kanila na banda ng musiko. So, yun din ating activities tuwing gabi. Ngayon lang din magkakaroon ng activities na every night meron kami activities o contest. So, meron ding ngayon lang din mangyayari na buong barangay may involved sa piyesta ngayon kasi dati ang nangyayari, ang piyesta parang hanggang doon lang sa barangay San Pascual. So, yung ibang barangay, ang piyesta na yan, piyestang bayan yan pang Ubando. So, para ma-involve lahat, ang ginawa po namin, nagkaroon din kami ng pakonte sa barangay, pagandahan ng design ng mga arko. So, magpe-perform sila lahat. Saka yung mga banderitas. Parang buong buo, sabi ko, bayan. kasi may mga kanya-kanyang piyesta rin kasi yan Piyestang Pako, Piyestang Lawa, Piyesta ng Cruz. So ngayon, sabi ko, itong piyesta ng 3 days, kailangan lahat mag-participate. Piyesta ng buong Ubando to So ngayon, magpa-participate na lahat. Buong Ubando. So, obligado silang sumali sa contest. Yung mga arko, pagandahan ng arko. So, syempre, pag nakita ng tao na maraming mga nagpa-participate na barangay, magiging mas masaya. At siguro, pipilitin natin, dati wala naman dumadayong artista dito na nagpe-perform, maka-imbita tayo. Hindi pa po, depende po sa budget. Gusto rin natin, mapasaya sila. So, ako po, last question na, medyo tourism. Kasi po medyo may controversial dito at nadidinig lang namin, hindi kami familiar. Wala po kami idea regarding EcoShield. EcoShield. Ano po ba yun? Ano yan? Kasi nung nakarang administrasyon, nagkaroon ng resolusyon na magkaroon dito ng sanitary landfill. Yan po ang may-aring kumpanya, yung EcoShield. Sila po yung may-ari. Ngayon, napagtibay po yan at pinayagan ng nakarang administrasyon
na magkaroon po ng landfill dito sa Ubando. Na nung panahon naman na ako po'y lumalaban, hindi po ako pumayag dyan. Kumbaga, isa po ako sa nagpo-protesta laban dun sa landfill. Kaya nga lang po, may mga petitioners na po na nag-file ng petition para dyan at lumaban sa kaso. At ito po ay tinalakay na sa Court of Appeal at ngayon ay nasa Supreme Court na. So, bilang mayor, hindi na po kami pwedeng makialam basta-basta. Hihintayin na lamang po namin ang desisyon ng korte. At kung ano man po ang maging desisyon ng korte, ay igagalang naman po namin. Pero, sisiguraduhin po namin na kung sakaling manalo sila at matuloy ang landfill, ay yung environment protection ay maisagawa po natin sa ating bayan. Kasi may mga nagsasabi nga na maaaring iyan makasama sa karagatan o sa environment dahil ngayon lang po sila nakarinig na magkakaroon ng landfill sa tubig. So, yun po yung pinagtatalunan dyan. Kaya ang ginawa po natin, sakaling matuluyan, magkakaroon po tayo ng 2 teams from DENR at mga taga-Ubando at isasama po natin yung petitioner sa magbabantay. Once makitaan po natin na ito'y makakasira sa kalikasan, automatic, on the spot, ipapasara po natin. Kaya lang, sa ngayon, hindi pa po natin siya pwedeng ipasara dahil yan po'y nasa korte at wala pa po silang nababiolate na batas. Kung sakali po mag-umpisa yan, sila po nanalo sa korte at nag-umpisa, nakakita po tayo ng pagkakataon para sila'y mapasara, isasara po natin. Hindi operational, stop po, wala Hindi, pang wala pa po. start dahil Wala in pa po. case. Kaya lamang po, siguro may possibility kahit wala pa desisyon ng court, pwede po sila kasing mag-ayos doon sa kanilang ginagawang landfill dahil wala naman pong pinalabas na TEPO. Yung parang TRO din po yun. Yung Temporary Environment Protection Order. Kasi pag tungkol sa kalikasan, TEPO po ang ini-issue, hindi TRO. So, wala namang in-issue ang korting gano'n. Wala naman din po kami magagawang pigilan sila dahil lugar nila po yun. Unless merong silang madamage doon sa environment po natin. Gumawa po tayo ng kasulatan o undertaking na in case may magawa silang damages sa ating environment, ay automatic sasara po natin.